Zaldico nananatiling aktibo dahil walang court order. Nananatiling aktibo ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil hindi pa nakakatanggap ng kautusan mula sa korte ang Department of Foreign Affairs para ito ay kanselahin. Batay sa Republic Act 11983 o New Philippine Passport Act, maaari lamang kanselahin ng DFA ang passport ng isang Pilipino kung may utos mula sa korte o sa mga limitadong pagkakataon gaya ng pandaraya o iba pang diskwalifikasyon. Nagkaroon ng kalituhan matapos ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakansela na umano ang pasaporte ni Ko. Gayunpaman, nilinaw ng DFA na nananatiling valid ito hanggat walang opisyal na kautusan mula sa korte. Diskaya Luxury Cars muling isusubasta sa December 5 sa mas mababang presyo. Muling isasalang sa subasta ng Bureau of Customs ang 4 na natitirang mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa darating na December 5 matapos mabigo ang unang bentahan noong Nobyembre. Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian at para mabawi ang mga ari-ariang nakaugnay sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, inaasahang makakalikom ng humigit kumulang 50 million pesos mula sa ikalawang subasta na direktang ilalagay sa pambansang kaban. Ang 4 na sasakyang isasalang sa subasta ay ang Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia 2023, Rolls-Royce Cullinan 2023 at Bentley Bentayga 2022. Kim Chiu naghain ng kaso laban sa kapatid na sila Kambini dahil sa umano'y nawawalang pondo sa negosyo. Naghain ng criminal complaint for qualified theft si TV host actress Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chiu matapos umano niyang madiskubre ang seryosong financial discrepancies sa isa sa kanilang pinagsasamahang negosyo. Personal na nagtungo si Kim kasama ang kanyang mga abogado sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City upang isumite ang reklamo, pati na ang kanyang sworn statement at lahat ng kaukulang dokumento at ebidensya. Kasama rin ni Kim ang kapatid niyang si Twinkle at ang asawa nito bilang suporta. Sa opisyal na pahayag na inilabas niya nitong Lunes, sinabi ni Kim na may substantial amounts ng pondo mula sa assets ng kanyang negosyo ang nawawala. Inamin niyang napakahirap para sa kanya na pumasok sa legal na sigalot laban mismo sa isang kapamilya. Ngunit kailangan niyang panindigan ang transparency, responsibilidad at proteksyon para sa kanyang kumpanya at mga empleyado.